Nakakuha ako ng maraming mensahe mula sa mga tao na nagsasabing, Diyos ko, sinimulan ko ang ketogenic diet. At nakabawas ako ng 20 pounds, at pakiramdam ko ay napakaganda. At nawala na ang psoriasis ko. At nawala na ang heartburn ko, pero tumaas ang kolesterol ko. At nag-alala ang doktor ko at gusto niya akong bigyan ng tableta. Ano ang dapat kong gawin? Kaya tungkol dyan ang video na ito. Ngayon, kung kilala mo ang sino man na may mataas na cholesterol o nag-aalala tungkol sa kanilang cholesterol, o nag-aatubiling simulan ng ketogenic na paraan ng pagkain dahil natatakot silang tumaas pa ang kanilang cholesterol, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila sa kanilang Facebook page o sa Instagram o Twitter. Ibahagi ito para matulungan ko ang mga taong ito na mag-relax, huminga ng malalim, at tumigil sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga sa kanilang kalusugan. At simulan nilang mag-alala tungkol sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ngayon, pag-usapan natin ang ketogenic na dieta at cholesterol. Malaking bagay ba ito? Alam ba natin? Bakit natin ito pinapansin? Bakit hindi natin ito pinapansin? Sige, pag-usapan muna natin, una sa lahat, ano ang sinusubukan nating gawin sa ketogenic diet, o sa anumang dieta, di ba? Sinisikap naming pagandahin ang kalidad at haba ng aming buhay. Nais naming magkaroon ng maganda at mahabang panahon ng kalusugan kung saan maaari kaming mabuhay ng masaya, malaya sa sakit, at ma-enjoy ang aming buhay. Ngunit nais din naming magkaroon ng mahabang buhay. Ngunit ayaw nating magkaroon ng mahabang buhay nang hindi sinasabayan ng mahabang panahon ng mabuting kalusugan. May katuturan ba yon? At kaya kung mabubuhay ka hanggang 100 taon pero nasa nursing home ka matapos magka-stroke mula sa edad na 70 hanggang 100. Hindi yon ang layunin. Hindi yon ang gusto natin. Nais naming maging 100 ka, malusog at masigla hanggang sa ikaw ay 99, at saka may mangyayari, at saka ka mamamatay. At ganoon talaga, ganyan ang buhay, di ba? Nabubuhay ka, namamatay ka. Nais namin na magkaroon ka ng maganda, mahaba, at malusog na buhay. At kaya ang sinusubukan naming gawin sa ketogenic na dieta at sa bawat rekomendasyon ay bawasan ang iyong panganib na mangyari ang masasamang bagay. At kapag pinag-uusapan ang cholesterol, iniisip nating lahat ang sakit sa puso, atake sa puso, pagkabigo ng puso, at stroke. At iyon ang tatalakayin natin ngayon. Ang tunay nating pinagtutuunan ng pansin kapag pinag-uusapan natin ang cholesterol at mga salik ng panganib na tulad nito ay, tataas ba nito ang panganib kung magkaroon ng atake sa puso, o babawasan ba nito ang panganib kung magkaroon ng atake sa puso? At iyan nga talaga ang tanong na dapat mong itanong tungkol sa ketogenic na paraan ng pagkain, hindi kung tataasin ba nito ang aking cholesterol, o kung tataasin ba nito ang aking LDL. Ang cholesterol at LDL ay akala natin na palatandaan ng panganib mong magkasakit sa puso, hindi ba? Ganyan nga ang gamit natin sa cholesterol. Ang mataas na cholesterol, sa sarili nito, ay walang kahulugan. Wala itong kahulugan. Hindi ka nito sinasaktan. Hindi ka nito pinaparamdam ng masama. Hindi ka nito pinapatingnan o pinababahuan kung mataas ang iyong cholesterol. Ang inakala namin noon sa loob ng ilang taon, bago pa namin ito lubos na naintindihan gaya ng ngayon, ay ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol ay nagpapataas ng posibilidad na magkaroon ng atake sa puso. Kaya inaalagaan namin ito. Kaya lumabas sa merkado ang mga gamot tulad ng statin at fibrate at kumita ito ng bilyon-bilyong dolyar. Dahil inakala namin bago pa man namin malaman ang mas mabuti na binabawasan namin ang panganib mong magka-atake sa puso. Kaya inirekomenda ng mga siyentipiko at doktor na uminom ka ng tableta araw-araw upang mapababa ang iyong cholesterol. Kung sa katunayan ay walang kaugnayan ang mataas na cholesterol sa iyong panganib na magkaroon ng atake sa puso o stroke, bakit mo pa kailangang inumin ang statin na gamot na yun, ang Lipitor, ang Zocor, ang Provitrol, o alinman sa mga yun? Bakit mo gustong inumin ang mga yun kung ang mataas na cholesterol ay hindi naman talaga nagpapataas ng panganib mong magka-atake sa puso? May katuturan ba yun? At sa loob ng lahat ng mga taong ito, ginamit namin ang mataas na cholesterol bilang palatandaan, ang inakala naming palatandaan, ng mas mataas na panganib na magkaroon ng atake sa puso o sakit sa puso. Lumalabas na ipinapakita ng mga pananaliksik, halos walang eksepsyon, na ang dami ng saturadong taba at cholesterol na kinakain mo ay walang kinalaman sa iyong panganib ng atake sa puso, sakit sa puso,
pagkabigo ng puso, o stroke. Isang mito ito. Akala ng mga doktor at siyentipiko na alam na nila ang isang bagay. At doon talaga nagiging pinakamapanganib ang mga doktor kapag inakala nating alam na natin ang isang bagay. Pero hindi talaga natin alam ang inakala nating alam natin. At ganoon nga ang nangyari. Niloko tayo ng ilang maagang pananaliksik tungkol sa cholesterol at saturated fat. At syempre, sinunggaban yon ng malalaking kumpanya ng gamot at pinagpatuloy, dahil naamoy nila ang bilyon-bilyong dolyar sa hangin. At kaya naman, syempre, ginawa nila ang ginagawa ng bawat negosyo. Sinubukan nilang kumita ng mas maraming pera. At mahusay sila rito. Sa lahat ng aming gastos, hindi ba? Ginawa nilang parang mga payaso ang mga doktor. At pinapabayad nila sa mga pasyente ang pera para sa isang tableta na maaaring magdulot ng mga side effect, nakakainis man o malubha, at hindi naman talaga sila pinuprotektahan mula sa kahit ano. Kaya lahat ng pananaliksik, lahat ng malalaki at makabuluhang pananaliksik, ay nagpapakita ng isang bagay. Ipinapakita nito na ang dami ng saturated fat na kinakain mo, pati na rin ang dami ng cholesterol na kinakain mo, ay walang kinalaman sa panganib mong magkaroon ng atake sa puso o stroke. Talagang wala, kaya may ilang vegan pa rin, at may ilang doktor na hindi pa alam ng husto, na sasabihin sa iyo, oh, kung kakain ka ng cholesterol, tataas ang cholesterol mo. Ngunit sa isang simpleng paghahanap sa Google at isang oras na pagbabasa, kahit pa ng isang hindi nakatapos ng high school, ay agad na ipapakita na hanggal yun. Hindi yun totoo sa lahat. Kaya tigilan mo na ang pag-aalala tungkol sa pagkain ng saturated fat at cholesterol. Kumain ka ng kahit anong dami ng cholesterol na gusto mo. Ang iyong katawan ay talagang gumagawa ng 3,000 miligramo ng cholesterol araw-araw. Bakit nga ba ginagawa yun ng iyong katawan? Marahil dahil ang bawat lamad ng selula sa iyong katawan ay bahagyang gawa sa cholesterol. Kung mahiwagang abutin ng iyong screen at kunin ang lahat ng iyong cholesterol mula sa iyong katawan ngayon. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Well, may ilang doktor na gustong ipaniwala sa iyo na magiging mas malusog ka. Pero sa katotohanan, mamamatay ka sa loob ng ilang minuto. Okay. Siguro hindi pa umabot ng 1 minuto, mamamatay ka kung aalisin ko lahat ng cholesterol sa katawan mo. Ang iyong utak at mga nerbiyos ay binubuo ng cholesterol. Lahat ng iyong mga pangunahing hormone sexual at mga hormone ng adrenal ay gumagamit ng cholesterol bilang gulugod kung saan sila itinayo. Lahat ng iyong mga lamad ng selula. Ang lamad ng bawat selula sa iyong katawan ay may cholesterol sa lamad. Hindi gagana ang lamad kung wala kang cholesterol. Paano nga ba may katuturan na ang bagay na ito, na lubos na mahalaga sa buhay sa nakalipas na 100,000 taon, ay bigla na lang naging masama para sa iyo? Sinasabi nila na dapat mong subukang bawasan ito at huwag mo na itong kainin kahit kailan. Nakikita mo ba ang kawalang loika ng pahayag na yon? Wala itong kahit kaunting katwiran. Nakakatawa yon, hindi ba? Okay, kailangan ng iyong katawan ng cholesterol para sa daan-daang, kung hindi man libu-libong reaksyong biokemikal, para makabuo ng iyong mga lamad ng selula, para makabuo ng iyong utak at mga nerbiyos. Ang tanga mong magkunwaring hindi mo kailangan ang cholesterol. Ang katawa-tawa mong magkunwaring masama ang cholesterol para sa iyo. May iba't ibang mekanismo ang iyong katawan upang matiyak na may sapat kang cholesterol. Pagkatapos lang naming pababain ang cholesterol ng lahat gamit ang mga statin na gamot, saka nagsimulang magkaroon tayo ng epidemya ng Alzheimer's. Hindi ko sinasabing ito ang naging sanhi. Sinasabi ko lang na mukhang may kaugnayan nga. Hindi ba sa tingin mo? Kaya may ilang mahihirap na doktor dyan, pati ilang mahihirap na dietitian at nutritionist na hindi napapanahon sa pagbabasa. At tatakutin ka nila. Sasabihin nila, naku, dahil sa hanggal na ketogenic diet na ito, tumaas ng 50 puntos ang kabuuang cholesterol mo. IRAs ay takita ng statin na gamot, at babawasan nito ang panganib mong magka-atake sa puso at stroke. Huwag kang magalit sa doktor o dietitian na yon. Kailangan lang nilang basahin yon. Medyo nahuhuli sila. Marahil ay abala sila sa kanilang personal na buhay, at hindi pa nila nababasa yon. Bigyan mo sila ng kaunting oras, at baka makahabol sila. Kaya kung gayon, ang pangunahing mensahe na dapat mong dalhin pa uwi ay, tigilan mo na ang pag-aalala tungkol sa kabuuang cholesterol mo. Walang saysay ito. Talagang maaari mo nang tigilan ang pag-aalala tungkol sa iyong mga antas ng LDL.
Dahil kapag tiningnan mo ng objektibo ang mga pananaliksik, halos walang pag-aaral na nagpapakita na ang iyong antas ng LDL ay may makabuluhang kaugnayan sa panganib ng atake sa puso at stroke. Kaya kung hindi mo dapat ikabahala ang mga bagay na yon, ano naman ang dapat mong ikabahala? Sige, sasabihin ko sa'yo. Iyon ang dagdag na bonus ng video na ito. Tulad ng sinabi ko sa'yo kung ano ang hindi dapat ikabahala, ngayon sasabihin ko naman kung ano ang dapat mong ikabahala. Sige, pero seryoso, kung may kaibigan ka, o ang tatay o nanay mo, o ang tiyo o pinsan mo, o ang kapitbahay mo na sobrang nag-aalala tungkol sa kanilang cholesterol, pakibahagi ang video na ito sa kanila. Sa ganoong paraan, makahinga sila ng maluwag at makapag-relax dahil hindi nangangahulugang masama kung mataas ang kolesterol mo. Mas delikado nga kung mababa ang kolesterol mo. Okay, ngayon, ano ang dapat mong ikabahala upang mabawasan ang iyong panganib ng atake sa puso, stroke, at iba pang masamang bagay na maaaring mangyari sa iyo sa hinaharap? Ang talagang dapat mong ikabahala ay ang mga tunay na panganib. Ano nga ba talaga ang nagpapataas ng iyong tsansa? Ano nga ba talaga ang nagpapabigat ng taya laban sa iyo para sa atake sa puso, stroke, at iba pang malulubhang pangmatagalang sakit na maaaring magwakas sa buhay? Kaya ang isa na maaari mong sukatin kahit hindi ka pumupunta sa doktor, kahit hindi ka nag-i-internet, ay ang ratio ng iyong baywang sa iyong taas. Ito ay isang malaking salik ng panganib kung ito ay mali. Sige, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Susukitin mo ang iyong baywang sa paligid ng iyong pusod. Ngayon, alam kong gusto ninyong isuot ng napakababa ang sinturon ninyo at hayaang bumaba ang tiyan ninyo rito, at kumilos na parang ang paligid ng sinturon ang inyong baywang. Hindi yan ang baywang mo, pare. Ang baywang mo ay kung saan naroroon ang iyong pusod. Kaya sukatin mo ang iyong baywang, iyon ang iyong pusod, sa pulgada o sentimetro. At sukatin mo rin ang iyong taas, nakatayo ng tuwid at maayos, sa pulgada o sentimetro. At pagkatapos ay hahatiin mo ang iyong baywang sa iyong taas. At kaya hahatiin mo ang pulgada sa pulgada o sentimetro sa sentimetro. At magbibigay yun sa iyo ng isang numero. At kung ang iyong numero ay mas mababa sa 0.5, nasa mabuting kalagayan ka. Mabuti yun, pero kung ang numero mo ay higit sa 0.5, mas mataas ang panganib mong magkaroon ng atake sa puso, stroke, pagkabigo ng puso, at sakit sa puso. Paulit-ulit na itong napatunayan, mas makahulugan ito kaysa sa iyong body mass index. Malaking bagay ang ratio ng iyong baywang sa iyong taas. At kung ang ratio mo ay 0.5 o mas mataas pa, hindi ibig sabihin nun na susuko ka na lang at kukuha ng isang kahon ng donuts. Ibig sabihin, hoy, alam mo ba? Kaya mo yan ayusin. Maaari mong bawasan ang iyong panganib sa pamamagitan ng pag-ayos ng iyong ratio ng baywang sa taas. Ngayon, malamang hindi mo na mapapataas ang sarili mo. Kaya malalaman mo kung ano ang malamang maaari mong pagtuunan ng pansin batay sa ratio na yun. Ang susunod na dapat mong ikabahala ay ang iyong antas ng triglyceride. Kung mataas ang iyong antas ng triglyceride sa pag-aayuno, napatunayan na mas mataas ang iyong panganib ng atake sa puso. Ipinakita ito sa maraming pag-aaral. Ngayon, kasama ang mga triglyceride sa lipid panel kapag ipinapacheck mo ang iyong lab work. At sa tingin mo, kapag kumain ka ng taba, tataas ang iyong triglycerides. Oo, hindi naman. Ang pagkain ng fructose, asukal, mga almirol, at mga simpleng carbohydrate ang nagpapataas ng iyong triglycerides. At iyon ang kailangan mong iwasan upang mabawasan ang panganib ng atake sa puso at stroke. Ang pagkain ng mas kaunting asukal na ito ang kailangan mo rin upang mabawasan ang sukat ng iyong baywang. Okay, ang susunod ay ang antas ng insulin sa pag-aayuno. Kung ang antas ng iyong insulin sa pag-aayuno ay kahit 1/10 ng 1 punto ang mataas, mas mataas ang panganib mong magkaroon ng atake sa puso at stroke. Ipinakita na ito ng maraming beses. Kung mataas ang iyong hemoglobin A1C, ipinapakita nito ang 3 buwang karaniwang antas ng iyong asukal sa dugo. Kung kahit 1/10 ng 1 punto lang ang pagtaas nito, mas mataas ang panganib mong magkaroon ng atake sa puso at stroke. Ngayon, habang mas mataas ito kaysa sa normal, mas tumataas ang panganib mong magkaroon ng atake sa puso at stroke, mukhang ganoon. Sige, pero kahit maraming doktor ang magsasabi, oh, ang 1C mo ay 5.9, maganda yan.
Babantayan na lang natin yan, alam mo na, ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Nakakabinging payo yan. Kung ikaw ay 1C, kahit isang 10 punto ay masyadong mataas. Kailangan mong kumilos agad at ayusin yun, at maayos mo yun sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong jeta. Okay, ang susunod ay ang iyong mga marker ng pamamaga. Paulit-ulit nang napatunayan na ang pamamaga ay nagpapataas ng iyong panganib ng atake sa puso at stroke. Kaya gusto mong siguraduhin na normal ang iyong C-reactive protein. Gusto mong siguraduhin na normal ang iyong erythrocyte sedimentation rate o ESR. Gusto mong siguraduhin na normal ang iyong antas ng ferritin. Gusto mong siguraduhin na normal ang lahat ng mga uri ng marker na iyon. At isa pa, ang isa pang pagsusuri na kailangan mong tiyakin na nasa normal na saklaw ay ang antas ng iyong C-peptide. Ibinibigay nito sa iyo ang halos parehong impormasyon tulad ng insulin sa pag-aayuno, pero hindi mo kailangang mag-ayuno para masuri ang antas ng C-peptide. Kung kahit ika-10 ng 1 punto lang ito, nanganganib ka sa atake sa puso at stroke. Kaya tigilan mo na ang pag-aalala tungkol sa cholesterol, at magsimula ka ng mag-alala tungkol sa iyong insulin sa pag-aayuno, hemoglobin A1C, triglycerides, C-peptide, at mga marker ng pamamaga. Dahil sila ang tunay na palatandaan na mas mataas ang panganib mong magkaroon ng atake sa puso at stroke, walang saysay ang antas ng cholesterol. Huwag nang mag-alala tungkol dito. Maraming tao ang sobrang nag-aalala at natatakot subukan ng ketogenic na paraan ng pagkain dahil iniisip nilang tataasin nito ang kanilang antas ng cholesterol. Turuan natin sila para hindi na sila mag-alala. Sige,